Actually, akala nila madali lang daw magsulat ng first point of view, which is, for me, hindi siya madali. Actually, sobrang hirap. Minsan, minamaliit natin yung mga readers natin na, hala, baka hindi nila maintindihan kung ano na mangyayari. Kaya, sige na lang, para safe, ito na lang yung gagawin ko. Minsan, sinasacrifice natin yung creativity natin para mag-conform dun sa kung anong mas maintindihan nila, which is kinda sad. What's up guys? Welcome back to my YouTube channel at nagbabalik na naman ng yung favorite writer para sa kanyang bagong writing tips. Para sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako nga pala si Demi or also known as Anak Rizal from Wattpad and I'm already a published author. Marami-rami na rin ako mga nagawang videos about kung paano bang magsulat ng mabuti. I already discussed about the steps on planning your stories, how to outline your stories, how to write a chapter, yung show don't tell, knowing your genre, how to write your story description, how to write book series, and many more. At hindi lang for improvement of writing skills, kung naghahanap ka rin ng motivation sa pagsusulat, punta ka lang sa channel ko and sa pagkakaalam ko, nasa more than 60 videos na yung total na nagagawa ko. I'm making contents not just about writing but also reading kasi yun yung mga bagay na passionate ako kasi writing and reading, and if you're both passionate in that, you can also, subscribe on my YouTube channel, baka naman. For today's video, we'll talk about POV. Actually, marami-rami pa rin ang mga nalilito dito sa POV, lalo na yung mga writers na katulad ko, like nagwa-wonder sila, still struggling to figure out kung ano ba yung best point of view na dapat gamitin sa isang novel. If you're a writer watching right now at gusto mong malaman or gusto mong magkaroon ng certainty kung ano ba yung dapat na POV mong gamitin, please watch this video until the end para malaman mo yung mga tips din na nakalap ko sa pagre-research sa internet at dito sa librong nabasa ko. I-promote ko na rin tong libro ni Ate Jen na Pagsulat ng Kwento 101 na binili ko sa Shopee nung nakaraan. Maraming writing tips na naglalaman dito. Basic writing tips, kaya pwede nyo bilhin sa Lazada or Shopee ng Psycom. So yun nga, please watch this video until the end para malaman nyo yung mga tips na nalaman ko mula sa kanila. Kung ano ba talaga yung best na point of view para sa'yo or para sa story mo. Pero bago tayo magsimula, Diyos ko naman, alam nyo na tong deal. If you're not still liking this video, please click the like button. You can also comment down below your questions, concerns, suggestions, etc. You can also share this to your writer friends na nalilito kung anong POV yung dapat nilang gamitin. And lastly, kung di ka pa nagsusubscribe sa Tales of Demi, please subscribe to my YouTube channel for more awesome contents. Thank you! So, let's start by defining kung ano ba yung POV na yan. It refers to the narration of the story. Sino ang nagnanarrate or nagkikwento ng story mo. Kasi every story or every novel, hindi pwedeng walang narrator. Because or else, how can you convey your story kung walang nagsasalaysay nung kwento mo? There are only 3 point of views that you can use, which is first, second, and third person point of view. I'll discuss one by one kung ano ba yung pagkakaiba ng tatlo kasi nga sabi ko may mga nalit pa rin and kung ano yung mga advantage and disadvantages kung iyon yung point of view na gusto nyong gamitin sa story nyo. Unahin na natin ang pinaka-popular or na ginagamit sa Wattpad community ay ang first person point of view. Ito yung ginagamitan ng mga pronouns na I, me, sa Tagalog yung ako, ko, akin. Like for example, nakita ko, tumakbo ako. Kapag first person point of view, matik na ang nagnanarrate ng story ay yung character mo. Maaaring all throughout your novel, isang character lang yung nagnanarrate ng story mo. Pwede yun. Pero yung pinaka-popular din na ginagawa ngayon sa Wattpad community, ginagawa na siya noon pa man or din sa ibang novel, ay itong first-person multiple point of view. Ibig sabihin, hindi lang isang character yung may point of view. Kumbaga, maraming character ang pwedeng magsalaysay or mag-narrate ng events. Depende sa kung anong flow syempre ng story mo. And I think, ang pinaka-advantage ng first-person point of view kung bakit siya ginagamit ng karamihan ng mga writers is because
because it's popular and easy to connect with readers. Kasi yung 5 senses ng characters, iyon yung nararanasan din ng readers mo. Kasi pakiramdam ng reader, nandun siya sa loob ng utak ng character, which is why na mas nagiging exciting at kapanapanabik yung pagbabasa ng story na yun. Kasi feeling no reader, siya yung bida. Or hindi kaya naman, feeling no reader, kasama siya nung bida sa story, sa paglalakbay ng story na yon. Kaya marami ang gumagamit ng first point of view. Karamihan dyan yung mga teen fiction romance, syempre yung mga kilig feels, kaya effective yung mga kilig na nararamdaman ng mga readers kasi sobrang lapit ng connection ng storytelling sa readers. So yun talaga yung dahilan. Disadvantage or medyo downside ng paggamit ng first point of view, una-una na nga ay unreliable and bias yung pagkakakwento ng story. Kasi syempre, limited experiences lang yung nakikita natin doon na nangyayari sa story. Kung ano lang nakita, naamoy, at naramdaman ni character, yun lang din yung makikita ni reader. Which is why effective yung ganitong point of view sa mga mystery stories. Kasi syempre, kailangan ng suspense or mystery para hindi natin malaman agad kung ano yung mga susunod nangyari. Pangalawang disadvantage, banggit ko na pala, ayun nga, yung limited knowledge. Kumbaga, hindi sakop, nakikita lahat ng character kung ano yung mundo na ginagalawan niya. Paano kung ang story mo ay science fiction na bongga, yung world building, tapos ang ginamit mong point of view ay first, so hindi angkop yung high world building kapag first point of view. Eto, sasabihin ko, personal choice kong ilagay to or sabihin to na actually, akala nila madali lang daw magsulat ng first point of view, which is, for me, hindi siya madali. Actually, sobrang hirap. Taray, sobra talaga eh. I mean, mahirap siya kasi hindi ka mabilis makapag-type ng update kasi sinusuot mo yung pagkatao. As writer, sinusuot mo yung pagkatao ng character mo na nagnanarrate sa story na yon bago mo ma-fully grasp kung ano yung nangyayari sa story. Mahirap siya kung una pa lang hindi mo kilala yung character mo, hindi mo kilala yung personality niya, paano siya magsalita, paano siya mag-react. Mahirap na i-force yung sarili mo na magsulat kapag wala ka dun sa mood ng character mo. Hindi ko na to ng paulit-ulit. I think na-mention ko to recently dun sa pet peeve sa Wattpad. Yun nga, yung paulit-ulit ng point of view, yung character sa gantong story, parang magkapareha sila ng character voice sa kabilang story. Despite of those, setbacks or downfalls, kapag naging successful naman yung paggamit mo ng first-person point of view, worth it naman. Kasi karamihan sa mga story na nagbo-boom sa Wattpad ay mga first-person point of view. And ang technique para mag-boom yung story mo gamit ang first-person point of view ay kailangan magkaroon ka ng very interesting characters, yung tipong gustong-gustong basahin ng mga readers mo. Punta na tayo sa pangalawang klase ng point of view. Ito ang second-person point of view, ang pinaka-unique sa lahat kasi dito papasok yung concept ng breaking the fourth wall. Pero bago yun, i-define muna natin kung ano ba yung fourth wall para sa mga hindi pa nakakaalam. Pag sinabing fourth wall, iyon yung nagdi-divide na parang pader. Sorry, nabubulol. So yun nga, yun yung parang pader na nagdi-divide between real world and fictional world. Kapag sinabing breaking the fourth wall, iyon yung mga characters na sa book or sa movies or TV series na kinakausap nila or nakikipag-communicate sila sa mga audience. It means na aware sila na merong audience or mga readers na nagbabasa ng kwento nila. Now, balik tayo dito sa second person point of view. Ito yung pinaka-unique sa lahat. Katulad nga sinabi ko kasi, it's like breaking the fourth wall. Ito yung narration kung saan kinakausap ng narrator yung reader. Pero yung mga ginagamit dito na lagi natin makikita, yung ikaw, mo. Advantage ng second person point of view, of course, unang-una, kung sa first POV, feeling ng reader, siya yung character or kasama yung character. Sa second POV, yung reader mismo, yung character ng story. Tapos dinidiktahan ng author or ng narrator yung gagawin ng bida sa story. Sa totoo lang, wala halos gumagawa nito. Bakit? Idirekta na natin sa disadvantage kasi mahirap. May tendency na ma-board yung reader.
kapag hindi interesting yung plot. Lalo na kapag hindi ma-digest ng reader kung ano ba yung nangyayari sa story. And actually, ang tricky mag-craft ng storytelling kapag second-person point of view. And kailangan panindigan mo yon kapag ang balak mo ay mahabang story or novel. Now, kung gusto mo ng very challenging and very unique, gusto mo maging creative, kung maging experimental sa iyong pagsusulat, pwede mong gamitin tong second-person point of view. So, punta na tayo sa pinakahuling klase ng point of view, ang aking paborito at underappreciated, underrated the point of view. Walang iba kundi ang third-person point of view. Simple lang naman ang third-person point of view. Ang narrator ay hindi character ng story. Karaniwang makikita dito yung mga dialogue tags na siya, niya, sila. Para ka raw nanonood ng isang pelikula. Ngayon, ang unang-unang reklamo na lagi ko naririnig sa third-person point of view, kaya hindi siya ginagamit kasi may misconception na hindi raw papatok kasi hindi makaka-relate or makaka-sympathize yung reader sa story, which is not true. At dito ko na nga ipapasok yung tatlong klase ng third-person point of view. Unahin na natin, ang pinakamadali at ang pinaka-favorite ko din sa lahat, walang iba kundi ang third-person point of view limited. Now, para hindi kayo malito, lagi niyong tatandaan na itong third-person point of view limited, parang same lang din siya ng first-person POV. Kasi isang character lang yung sinusundan mo. Tulad ng first-person point of view, dito sa limited third POV, alam mo din kung ano yung nararamdaman ng character na certain character ng sinusundan mo. At ang kagandahan dito, mas malaya kang makakapag-explore dun sa surroundings or the way kung paano mo inarrate yung surroundings nung story or nung current situation ng character mo. Ngayon, kaya siya naging madali para sa akin kasi biruin mo, para ka lang ding nagpa-first person point of view, pero hindi mo kailangang sumapi dun sa mismong character mo. Hindi mo kailangang hintayin yung mood ng character mo or hanapin yung pinakaugali ng character mo or unique voice ng character mo para makapagsulat. Hindi man siya kasing lapit ng first person point of view, pero pwede mo pa rin gawing intimate yung pagkakanarrate ng story kasi isang certain na tao lang yung sinusundan mo and alam mo yung iniisip niya. Pwede ka pa rin maglagay ng suspense and thrill kasi nga limited yung point of view na to. Next type ng third point of view ay walang iba kundi ang third person multiple point of view. Katulad ng sinabi ko kanina, para ka pa rin nagsusulat ng first person point of view pero kaibahan yung mga pronouns at ang kaibahan niya dito sa limited, marami kang characters na sinusundan. At ang pinaka-disadvantage nga lang ng paggamit nitong third-person multiple point of view, sa dami ng characters na gusto mong sundan or i-highlight sa story mo, nagkakaroon na ng maraming head-hopping. Pag sinabing head-hopping, palipat-lipat ka ng sinusundan na character. Ang problema pa naman sa mga readers ngayon, gusto nila, ini-spoon feed na sila. Alam na nila kung sino yung mga nagsasalita or what. May mga maraming readers ngayon na tamad mag-analyze ng mga context clues or parang hala, nasa na? Tapos, okay, ibang character na pala itong sinusundan ko. So, magkakaroon ng ganong problema. Unlike sa paggamit ng first point of view na multiple, may indication kung sino na yung character. Pero huwag kayong ma-discourage kasi magtiwala kayo sa mga readers nyo. Magtiwala kayo na merong mga readers na handang mag-analyze. Magtiwala kayo na matatalino ang mga readers nyo na kayang-kaya nilang ma-figure out kung sino yung tinutukoy nyo. Yun din kasi yung problem sa atin, may mga tendency kasi tayo na minsan minamaliit natin yung mga readers natin na, hala, baka hindi nila maintindihan kung ano na mangyayari. Kaya, sige na lang, para safe, ito na lang yung gagawin ko. Minsan, sinasacrifice natin yung creativity natin para mag-conform dun sa kung anong mas maintindihan nila, which is kind of sad. So, muna tayo sa last na pinaka-popular na klase ng third-person point of view. Wala iba kundi ang third-person point of view, omniscient. From the word omniscient, ibig sabihin, godlike. Yung narrator sa story mo ay mala-Diyos na alam niya ang lahat ng nangyayari sa story mo. Parang walang boundaries yung storytelling ng narration dito sa third-person omniscient, which is medyo maraming disadvantage. Unahin na muna natin yung advantage. Since napakalaya mong mag-explore ng mga words or ng narration dito, applicable itong gantong point of view sa mga science fiction, epic stories kung saan may malalaking world building, mga fantasy stories. Another advantage din pala, ako personally lang madali para sa akin yung third person omniscient.
Kasi very distant eh. Parang kinikwento ko lang yung bawat sides. Alam ko naman na kung ano iniisip niya, ng motivations niya, yung mga hints. Parang wala kasing boundary yung pagkikwento dito eh. Kaya para sa akin, madali siya and mabilis. Ewan ko lang sa iba. Kanya-kanyang preference siguro. Another challenge yun sa pagsusulat nitong omniscient point of view. Yung magbigay ka ng mga explanations about certain things dun sa world building mo na hindi nagiging boring. Another disadvantage din, dahil sa sobrang pagka-omniscient niya na parang maladyos, sobrang distant niya sa readers. Mahirap maka-sympathize kasi alam mo na eh, nakikita mo na yung obvious signs na magkabilang side. So, ikaw reader, napuprostrate ka sa mga nangyayari. Nababadrip ka, kulang na lang pumasok ka dun sa loob ng kwento para sabihin din sa character ko ano yung nakita. Ayun nga din, idagdag mo pa yung disadvantage na sobrang daming head-hopping to the point na litong-lito na yung mga reader kung kanino na ba, bakit biglang napunta dito sa side na to, tapos dito naman, tapos alam mo yun, lalo na doon sa mga mababagal pumick up ng pag nagbabasa. Kaya, medyo kalalabasan talaga ng story mo kapag omniscient na fantasy ay boring para sa kanila. Pero, maliban na lang kung talagang interested yung readers mo dun sa topic or sa theme ng story mo, magiging interested sila. And, maliban na lang din kung interesting din talaga yung characters mo, mamahalin nila yung story mo. May tendency kasi na kahit na first-person point of view yung ginamit mo, kung boring naman yung construction nung words mo, parang walang rhythm, alam mo yun, parang hindi siya poetic, parang magiging flat. So, dun pa rin talaga nakasalalay sa skill ng writer kung paano niya lalaruin yung salita. Dagdag mo pa yung mga show, don't tell na yan. So, may mga factor din yun. Kumbaga, hindi lang sa point of view nakasalalay yung buong factor kung magiging interesting ba yung story mo or hindi. So yun, nabanggit ko na lahat ng mga klase ng point of view at kung nalilito ka pa rin kung ano yung dapat mong gamitin, kailangan magnilay-nilay ka. Isipin nyo yung mga long-term goals nyo sa pagsusulat. Hindi lang dahil sa ito kasi yung popular kaya ito yung gagawin ko. Para sa mga writers dyan na gusto magsulat ng in third person point of view, ngayon na yung oras para simulan natin palaganapin or pausuhin sa Wattpad yung consciousness ng idea na magandang magsulat ng third person point of view kasi very liberating and very stress-free at mabilis kayo makakapagsulat. So kung may mga katanungan kayo tungkol sa pagsusulat or tungkol sa topic natin, huwag kayo mahihiyang magtanong sa comment section below and I will do my best to answer. Ayun lamang, thank you so much for watching. Sana na-like nyo na yung video na to. Share this to your friends. And lastly, kung di pa kayo nag-subscribe, please subscribe to my YouTube channel. Thank you so much. See you on my next vlog. Bye-bye!